Ang init na po ng laban dito sa ginaganap ng FIDE Candidates 2024. Alam nyo naman, leading si Nepo with 0.5 ahead po yan eh. Ang sumusunod sa kanya, si Naka sa si Gukesh. Pero ito nangyari round number 12. Natabla si Nepo kay Pragnananda. Tapos, winning si Gukesh ngayon, naglalaro pa. Etong si Naka, kakatapos lang kay Aleresa. Tingnan nyo po yung nangyari. Tingnan nyo nangyari ha. Puti po dito si Naka. Ang tinira niya po ipor. Si Aleresa na medyo masasabi natin nagkakalat na talaga. Ano lang yan eh, 4.5 out of 11 eh, wala sa 50%. Desperado ng manalo, hindi na nag-ipor E5 kay Naka yan. Hindi na din nagsisil yan. Ginaya si Pragnananda, nag-exhibition muna, E6 ang tinira. Nag-French. Kasi si Prag ipor E5 yun, biglang nag-French nung nakaraan eh. At muntik pa siya manalo kay Fabi nun. Anyway, eto pong French, ganito po yan. Magdi-D4 ka, magdi-D5. Ayan. Yun po yung purpose ng E6 para pagka D5, pag kinapture, may pawn pa rin sa sentro. At ito pong si Hikaru, sinupresa niya si Aleresa eh. Bakit? Kinapture yan. Medyo nakakabigla po yung tiro na yan kung ikaw ay puti. Bakit ko po nasabi? Kasi eto po yung French exchange paration na commonly nauuwi sa tabla. Bakit po yung tabla? Kasi pagka-takes mo dyan, ayan, very symmetrical po yung magiging pawn structure. At ang typical na development, gaganon ka, knight e2 yung iba, magkakasling, knight c3, bishop f4, ganon din yung black. Tapos unti-unting mapapalit yung pyesa, mauwi sa tabla. Kasi nagpa-French po ako dati nung nagsisimula ako. Yan yung pinaka-annoying sa akin na linya dahil madalas tabla eh. Pag gusto ko manalo. Kaya hindi na po ako nagpa-French eh dahil ayoko yung exchange paration. Anyway, eto nakakatuwa. Si Naka, kasi nag-knight f3 po siya dyan eh. Typical na development, nag-bishop e6 ay yung sinasabi ko eh. Ganito yan eh. Ano, pag black ka, tapos pagka bishop dito, f6. Ganun yan eh. Tapos develop ko lang na ganun. Lalabas yung bishop sa f4. Minsan nagpipin. Yan po yung ginagawa. So, mabilis tumira pareho. Pero may plano pala si Naka para paguluhin yung laban. Ito po yung tiradang C4. Ayun. Bakit po gugulo yung laban sa tiradang C4? Anong pinagkaiba niyan? Eh parang okay lang naman, di ba? Kasi pag tinex mo yan, magkakaroon na po ng imbalance eh. Magiging isolated na po ito. Iba na po yung pawn structure, hindi na symmetrical. Pag naman, nag-knight F6 ka, hindi mo pinansin. Ito pala yung plano ni Naka. Yan po kasi tinira ni Aleresa, nag-C5. Talagang iba na yung pawn structure nito, no? Sinipa yung bishop, napilitan umatras. Tapos, eto pa isang nakakabigla kasi dito po, ang common na tinitira is bishop d3. You have to develop your bishop, di ba? Tingnan nyo si Naka. Mabilis tumira. Queen a4. Very early nilabas yung kanyang reyna na medyo weird, coach. Parang, ba't siya chumek? Eh, may mga ganun. Especially yung bishop d7 na tinira ni Aleresa, hitting the queen. Di ba? Ano mangyayari? Eh, di, tumakbo lang sa queen c2. Para saan pala yun? Hindi na lang nag-queen c2 agad. So, basically, hinarangan niya po yung kabayo na wag makapunta siguro dito. I'm not sure exactly, pero chumek muna si Naka at di niya pala yan. Nangyari na yan before, no? So, prepared si Naka, talagang sinopresa niya, yung mga tirahan ng ganyan. Pagka Queen C2, tingnan niyo si Aleresa, tumira po ng castling na medyo napaisip na. 1 hour and 49 minutes na lang siya. Si Naka lumamang na po ng halos 8 minuto dito eh. Anyway, dito po, ang laging ginagawa is Bishop D3 kasi nga focus tayo sa castling. Pero si Naka, tumira po ng Bishop E3 lang. Eh, yung nagtataka ako sa Bishop E3 na yan. Kasi pag ganyan po, di ba, pwede bang tirahan ka ng Knight G5 o Knight G4? Yan po yung main line eh. Pagka Knight G4 pala, magbi-Bishop F4 lang yan. Naguluhan na ako doon. Alam niyo kung bakit? Parang nagsayang kasi ng tira. Lagi nagsasayang ng tira. Ano mangyari pag nag-Rook E8? Pag nag-Rook E8, titira ka lang po ng mga simpleng development. Eh, okay, nandito yan. Pero parang lalamang pa ng tira dyan yung white later on. Alam mo bakit? Kasi gaganon yun eh. Tapos pagka-atras, eh di para ka nandito, tapos ikaw titira, may extra H3 ka. Di ba weird? Pero balik tayo doon sa nangyari.
Ang ginawa po kasi dito ni Alireza, novelty po ng laro, which is Knight C6. Nilabas niya po yung kanyang kabayo dyan sa may C6. Ang pinaka-trip niyan, in case na mag-bishop D3 ka, magna-knight B4. Kaya inuna ni Naka yung knight C3. Pagka knight C3, nag-B6, ayun. Yan po ay typical na idea sa ganitong klase na may extended pawn dito. Bakit po? Para pagka-takes po dyan, alam nyo kung ano kakain dyan, ito pong A pawn. Hindi po yung C para mabuksan to. Ma-isolate kasi ito eh. So, pag example, kinapture yan ni Naka, pawiin po nito, and then the bishop will go to D6. Yun ang pinaka-purpose para magkaroon ng square dito. Later on, knight can move and then C5. Yan, typical po yan na idea sa ganitong klaseng structure. So, balik po tayo sa nangyari. Hindi po kasi kinain ni Naka yan eh. Nag-bishop E2 lang. Taman develop lang po si Naka. And then, nag-knight B4 si Alireza. Tumakbo lang yung queen sa dito. Nag-bishop F5. Ayun, inactivate yung bishop. Wala kasing ginagawa doon. Nag-rook C1 to defend the knight C2. Nag-knight G4. O, tinira din. Pero bishop F4 pa rin si Naka. Hindi mo dapat ibigay yung dark square bishop na yan. Not just that, kasi pag pinakain mo yan, nag-pawn takes ka, backward pawn yun eh. Yun nga lang, sa posisyon na ito, magtataka ka talaga. Kasi, normally, bago mo igalaw yan, no, iisipin mo, i-capture mo muna dito. Bakit? Kasi, ginalaw mo yung bishop na nakadepende sa C5, edi na libre yung pawn. Kinapture mo, libre. O, pagka-takes niyan, binawi mo ng bishop. One pawn up, si Alireza bigla. Pero, kahit one pawn up pala yan, okay pa puti dyan. Kasi ang ginawa ni Naka, okay, one pawn up ka. Kasingan lang kita, sir. Ayan, para safe yung king, may depensa sa F7 kasi may pressure eh. Pero one pawn up, diba? Ano nangyayari? Bakit? Ginanon lang ni Naka. Ito po kasi yung nangyayari. Anytime, pwedeng bawiin yung pawn sa D5. Why? Kasi may tulak po lagi. The knight will move away and then makakapture ito. Ha? Depensa natin ng C6 para hindi makapture. Kulong po yung kabayo. Pagka A3, wala pong pupuntahan niya na square. May capture doon. Diba? Walang pupuntahan na square. Ang ginawa na nga lang po dito ni Alireza, number 1 engine move ito is rook E8. Nag-A3 na. Ang pinakaplano pala niya, gusto niya mag-D4. Sabayan. Ayun. At pagka D4, ang tinira po ni Hikaru, number 1 engine move, knight B5. Ayan. Pero, ibabalik natin ha. Kasi meron ditong linya na parang, bakit di ginawa ni Hikaru? Ito po yung takes eh. Kasi pagka takes po dito sa knight, pwede mo kainin yung reyna. Tapos pag kinapture niya po yan, hindi ba pwede mo naman kainin ito? Ang gulo na, ano? Hindi. Kasi pag kinapture mo yan, hindi nga po kakainin ito eh. Kasi pag kinain yun, kain ka lang doon. Diba? Tapos may threat doon. Ang kakapture po ito pong B2. O, threat yung rook, may possible pawn promotion. Kaya hindi po pwedeng gawin yun. Ayan, balik na po tayo sa nangyari. Kaya ang ginawa ni Naka nga, knight B5. Ang knight B5, naatake na yung kabayo, naatake pa yung bishop. Ayan o. May threat pa doon. Diba winning na? Aba, may panggulo pa rin si Alireza dito. Ito po yung D3 lang. Hanep, no? Pag umatras ka sa D1, aatras lang yung knight sa A6. Actually, atras po sa D1 yung best move eh. Ang pinakapakita ko na nga, hindi kasi ito tinira ni Naka eh. Nag-knight po, bishop po sa D1 daw ang best move, magna-knight A6 yan. Tapos pagka knight A6, knight takes C7, sacrifice. Bakit? Pagka takes doon, may bawi naman po sa bishop. Yan daw po yung best move eh. Lamang daw po dyan, ang puti na hindi nakita ni Naka, mas pinili niya po yung sabayan. Rook takes C5. Kasi nga, napakagandang tingnan ng rook takes C5 eh. Dahil pagka-capture po dito, ayan o, magro-rook E1 lang daw. Anong meron po? Nakahang po kasi yung kabayo, nakahang po ito. Daming nakahang, di ba? So, mag-one piece up. May pass pawn, pero na-hold na yung pass pawn eh. Yun nga lang, no? May tira po pala ditong knight D3. Libre yung bishop. Kinapture yan eh. Eto dito, merong linya. Okay pa yung black, pero hindi nakita ni Alireza. Ang hirap intindihin po kasi, computer move eh. Ang tinira kasi ni Alireza,
Lusaw siya eh. Knight takes E1. Bago ko ituloy, nangyari. May linya dito si Alireza na pwede niyang gawin. Queen D7. Ang weird, kasi pagka Queen D7, pag kumapture ka dyan, nakapin ka pa, di ba? Ang threat niya, tinetreat ito, tinetreat yan. At kung titingnan niyo yung tore, ang only safe square niya is Rook G5. Pagka Rook G5, eto matindi. Ang hirap intindihin nito. Rook AD8 ka lang. Talagang hindi po kinakapture muna yung tore, inactivate muna yung kanyang tore mismo. No? Medyo magulo. Anong nangyayari? Ang pinaka-threat po, gusto niya lang pong kainin ito next move. Ayan. Tapos medyo aktibo na ito. No? Yun yung mga gusto niya mangyari. Anyway, ituloy natin to. Example, nag-knight C7 lang. Yan po yung engine suggested move. Knight takes E1. Oh, anong gagawin mo? Queen takes E1. Pagka Queen takes E1, Rook E4. Para pag umalis ka sa diagonal na yan, wala, pumunta ka dito, malilibre yung kabayo, mapipilitan ka dito. Ngayon, anong kagandahan na nandyan yan? Sobrang tindi po kasi pwedeng gumanito lang, gaganon. Okay? Kasi ang pinagkaiba po sa nangyari sa game, papakita ko na, punta tayo doon. Okay? So, ang ginawa po kasi is nag-knight takes agad, nag-knight takes E1. Ayan. Kung nandito pa po yung bishop, dito po gagawin yan eh. Nangyari nga dyan, Queen takes D2, bishop takes, and then Rook D8, bishop lang po sa C3. Yung bishop po, mas malakas dito, nakadependa kasi sa E1, nakadepensa. So, pag nandito, hindi siya nakadepensa masyado. Kaya, yan po yung malaking pinagkaiba. Medyo magulo yung laro, no? Ako nga, naguguluhan na eh. Anyway, nag-Rook D1, tumira lang po ng F3, nag-Knight E3, Knight takes C7, sumabay lang. Kasi pagka takes mo dito, takes, wala na, lalapit na yung king. Mas sumisave kasi yung king sa gitna pag nababawasan yung pyesa eh. Kaya gusto talaga ni Naka liquidate yung mga pyesa hanggat maaari. Siyempre, Alireza, alam niya din yun, nag-Rook E7. Eh, then nag-Rook C5 to defend the knight, nag-F6 pasingaw, Bishop B4 lang. Hindi ko sure kung para sa yung Bishop C4, but I think pine-prevent po ito. Para walang knight C2, binuksan yung tore. Nag-king F7, and then H4 lang pasingaw. Bakit kailangan yung pasingaw na H4? Hindi na lang dumiretso dito. For some reason kasi, pagka H5, nag-king F2, nag-Rook B1, Knight D5, pinapalit yung kabayo na tinirahan ng Knight E1, tapos King G3, ayaw niya siguro na maunahan siya later on na gaganon, no? Kasi nandiyan yung King, baka walang yain siya dyan eh. Inunahan ng H4 muna. Anyway, wala namang magawa yung black doon sa posisyon na yun, kaya yung insert ng H4 move is still okay. So, sa position po na ito, lamang na po si Hikaru. Kung titingnan nyo po yung time din, this is move 32 pa lang 32, 15 minutes si Hikaru, 4 minutes mahigit na lang, ito pong si Alireza. So, ang ginawa po ni Alireza, nag-rook na lang sa E5 na tinirahan lang ng Knight D3. Ganda oh. Napilitang bumalik eh. Pagbalik, eto, Rook C7, lang. Ayan, Rook C7 lang daw. Tapos pagka King G8, Knight E7. O, tapos gaganon ka lang. Winning na. Lamang na. Pero si Hikaru, medyo nag-slow play pa. Nag-bishop sa E1. Double question mark. Pero, lamang pa rin. Yun nga lang humirap. Kasi may tactics eh. Knight takes. So, na-tactican. Tapos pagka pin, yan na pala ang plano niya. Gusto niyang ipin. Rook D1 na yun. Naka-tactics, nakakain ng isang pawn. So, pagkatira po ng Rook takes B2, Rook takes D3. So, kahit papano, nakakuha ng pawn eh. So, dito po, nag-Rook B7. Tumakbo sa King F8. Nag-Knight F4 na sinagot ng Rook takes A3. Ito po daw position na ito. Lamang sa puti. Pero, napakahirap pa. Baka daw matabla pa pag ikaw ay nagkamali dito. Anyway, after Rook takes A3, baka may question kayo, Coach, di ba? Maling-mali na yan, may check. Yes, tatakbo, kaso hindi mo naman makapture yan dahil may promote lagi. Di ba? Kaya ang ginawa niya, nag-King F2 muna, yan, checkin na. At pagkatira po no, nag-A5 para hindi makacheck. Nag-Rook A7, and this is move 40. Isang tira pa si Alireza with 34 seconds on the clock. Kailangan makatira siya within 34 seconds para ma-increment. Tumira po siya ng Rook A4. Ayan. Hindi yan best move. Ang best move daw po is A4. Ganun pa rin kasi yan. Kahit chumek ka,
tatakbo, hindi mo matikman, may promote. Anyway, ang ginawa is nag-rook h4 na kung saan G3 lang. Ayun. Para hindi makapture yung h4. Nasinagot ni Alireza ng kabigla-biglang maling tira daw. Kasi ito po, close to equal pa daw eh. Ang kailangan daw gawin ni Alireza is simple mga rook a1 lang. Huwag ka lang gagalaw. No? Kasi pagka rook a1, coach, ba't binibigay mo yung pawn ng ganun lang kadali? Rook b8, grabe naman pala yung counterplay na gagawin. Sige, bigay mo lahat yan, pero meron kang counterplay dito. Hindi po makapture to dahil may check, babagsak yung bishop. Lamang pa rin po ang puti dyan, pero yan daw po ang best option ni Alireza if he wants to survive this game. Pero ang pinili niya, dun po tayo, pinili niya po, matindim blunder, 30 minutes na siya, nag-increment na, nag-G5. Tinikman lang, tikim, tapos pagka knight takes H5, nag-rook E5 siya to depend upon, tumira lang po ng G4, at ito daw ay completely winning. Bakit, coach? Na-save pa nga ito pong pawn sa A5, di ba maganda? Kasi, pagka king move niyan, wala kasi magawa yung itim. Nag-king move na lang. Knight G7 check. Ganon. Tingnan yung gagawin ng kabayo. Mag-iikot-ikot na lang yan. Malaya na yan Nag-knight F5. Nag-rook po sa A2. Rook A8. Umangat. Tumira po ng knight E6 check. Nag-king E6. Tapos knight lang po sa C4. Magtatrabaho talaga yung kabayo. Gumanon. Para depensa pa rin. Rook B5. Nag-capture lang. What? Tatlong pyesa na yan. Yan ang pinagkaiba ng Torre sa dalawang minor pieces. Yung attacking power nila mas malakas. Tatlo yung puwersang tumututok Kaya pwede talagang i-capture. Ngayon, kinapture po yan. Siyempre, kakapturein din. And then, ang ending, medyo naliliquidate yung pyesa. Kung wala bang chance makatabla yan? Dalawang pawn na. Tigalawang pawn. Rook and bishop. Pero, di ba, okay pa. Eto po kasi may ganito po yan wala namang magawa po yung black. Siguro, lapit na lang yung king. Yun yung tinira ni Alireza. Pagka king E3 ni Naka, nag-resign na lang si Alireza. Nakakapagtaka, no? Sumuko Alam niya kung bakit? Ito po kasi yung threat. Bishop D2. Sasakmalin to. Ayun. Tapos nape-pressure yun, di ba? Ngayon, yung knight, mamajubat lang yan. Ikot-ikot lang, ikot lang, ikot lang, hanggang maan yan, ika-caption niya yan dyan. Kasi nga, dalawa yung attacking power niya, dalawa pyesa niya Then makaka-capture yan, magtutupons up na, tapos dahan-dahan itutulak yung pawn. So this is definitely completely winning na for the side of Hikaru. Kaya si Alireza, bilang respeto, ewan ko kung respeto tawag doon, sige na, resign na ako, di na kita papahirapan. At dahil doon, Hikaru Nakamura, tie for first now. Wala ka dyan. Ngayon, depende sa mangyayari kay Gukesh. Baka katay pa rin siya sa first. Tatlo na sila. Tapos si Fabi, pag nanalo, naglalaro pa kasi, 0.5 lang, behind. Grabe. Hindi ko pa makita yung standing kasi alam nyo na, di pa tapos yung laban, pero grabe na to. Very interesting. Maraming pong salamat sa inyong support. Abangan nyo lang po yung video. Meron po akong larong tournament yung Macro Thai. Yung chess ng Thai, maglalaro ako First time. May mga kasaling Pinoy. Sila Paolo, sila Gemata kasali. Anyway, hanggang sa muna pagkikita. Ito po ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. Don't forget to like and share. At mag-subscribe naman kayo. Saka mag-follow kayo kung hindi pa. Salamat po. God bless. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.